Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, muli naman po ang suma sa atin ang palatuntunan hong pag-usapan po natin. At siyempre dito lamang ho yan sa CCE News Pilipino Bios. Bueno mga kapatid, samahan nyo kami sa loob ng isang oras ng atin hong palatuntunan at alhamdulillah. At alam mo ninyo, matagal na ho tayong inaanyayahan ni Chairman Mads Pangulima at ng ating makasamahan dito na muli ho tayong magkaroon ng programa. At ito na po mga kapatid, ay muli tayong magsama-sama. So ang sarap sa pakiramdam no? At kanina ho'y atin din hong napakinggan ang mga programa ng ating mga kasamahan dito sa himpilan. Ayan po mga kapatid, no? Ang balik tanaw ng saling lahi. Allah kapatid. Alam mo ninyo, napakinggan ko itong banat ni kapatid Arman kanina. Ako'y napatingala. Oh, ang sarap pakinggan ho mga kapatid. Lalo na po yung kanyang awitin ay lahat po tayo doon ay tinatamaan nung kanya hong mga pangbungad. At lalo't higit ho mga kapatid at mga kaibigan, yung hong mga aral na kanya hong ibinabahagi ay talaga naman pong pumupukaw sa damdamin ng bawat isa sa atin. Sapagkat dahil kanya ho namang ibinabahagi ho mga kapatid at mga kaibigan, ang dapat talaga tayo ho'y magkaroon ho ng pangunawa sa bawat isa. Allahu Akbar. No? At siyempre ho mga kapatid ay atin din hong nasubaybayan ang programa ho naman ang atin hong magiting at mahusay na ustad ng alamin ang katotohanan ni ang imam ng bayan ito na si Ustad Kahar Salik. Allahu Akbar. So alam nyo mga kapatid, so kanina ho ay marami ho tayong na nakukuhang aral mula ho sa mga naunan nating mga kapatid, mga kababayan, mga kasamahan, no? Tulad ni kapatid na Arman at ni Ustad Kahar Salik, marami po tayong napagpulutang aral doon. At alam mo niyo sa turo ho ng Islam, yung pong natutunan natin doon ho sa kanilang ibinabahagi ay huwag po nating sarilihin. Yan po ang kagandahan sa panampalatayang Islam. Yung natutunan nyo doon sa programang ang pagbalik tanaw ng ating saling lahi, may nakuha tayo doon mga magandang punto na nakakabuti sa ating sarili. So dapat pakinabangan natin yun. Sa ating sarili ho mga kapatid at mga kaibigan. At hindi lang doon, ibahagi din po natin. Alam nyo bakit? Dahil nga ho sa katuruan po ng panampalatayang Islam, ang mga karunungang natutunan natin at ito'y ibinahagi natin sa iba, hindi malalaman. Alintulad lang ni kapatid na Arman, hindi niya malalaman na yung palang kanyang ibinahagi ko. Pagkatapos ibinahagi din ng iba. Thank you. Salamat. Alam mo kapatid, hindi mo lang malalaman, nagkakaroon ng biyaya. Allahu Akbar. Yun pala Yun ang kagandahan ng panampalatayang Islam. No? Yung nakukuha mong karunungan doon sa iyong kapatid, huwag mong sarilihin yan. Yung iba kasi, sarilihin ko na ito. Baka may turo ko pa ito sa iba, maging kompetensya ko pa ito. Maging kakompetensya ko pa ito. So, mawalan pa ako ng biyaya. Wala pong katotohanan yun. Mga kapatid, lagi natin tandaan, ang dakilang may kapal, si Allah subhanahu wa ta'ala po ang magbibigay sa atin ng biyaya. Kaya sa aral ng Islam, kung gusto mo na patuloy na magkaroon ng biyaya yung nanay, tatay mo na namayapa na, anong gagawin mo? Yung natutunan mo sa kanila, nung nakukuha mo sa kanilang karunungan, huwag mong ipagkait na ibahagi yun sa iba, mga kapatid at mga kaibigan. Diba? Mukhang ngayon tumunog yung ating napagandang awitin ho, mga kapatid. Ayun! Bueno mga kapatid, sa atin pagpatuloy ng atin palatuntunan, pag-usapan po natin, binabati ho natin na si kapatid na Arman. Ingat kapatid sa iyo hong pag-uwi. Ayan ho, nauna na po ang ating kapatid at sapagkat marami pa ho siyang dapat asikasuhin. Ayan ho. Kaya ho, yung hong atin hong napakinggan mga kapatid at mga kaibigan, tulad ng sinasabi natin, ay atin po yung pakinabangan. No, lahat po ng programa dito at magkaroon pa ng programa dito sa impila ng CCE News Pilipino Bios. Pakinabangan po natin. Hindi lang yung pakinabangan ko yung kay Ustad. Yung iba naman, hindi na, huwag. Basta dito sa CCE News na mga nagpo-program ho, mga kapatid at mga kababayan,
ibahagi natin yan. Ibahagi natin yan. Dahil dyan po tayo magkaroon ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. At tulad nga sinabi ni Chairman Mads, Pangulima ho, mga kapatid at mga kaibigan. Alam niyo, nanibago ko rito kasi lagi akong nagsasalita sa bahay, wala mang ganitong mga background . Ang background dun sa bahay, yung tunog ng tahol ng aso. Yung tahol ng aso at ingay ng kapitbahay ho, mga kapatid at mga kaibigan, yan ho ang sangkap ng ating mga live dyan po sa ating kaharian. Kaya sabi nga ni Chairman Mads Pangulima, sana hoy, lagi na lang kang coding. Allahu Akbar, para dito na tayo lagi, ha? Ay malapit na. Pag yung anak ko ay siya na ho ang magbabiyahe ng atin hong tura-tura sa Love Mo. Abay, tayo mapadalas na tayo dito. Ay, binabati ho natin si Fahad Harden. Oy bro, kung may oras ka, tumuloy ka dito ha. Dito po sa ating studio. Para ho ikaw hoy magkaroon din naman ho ng oras dito at maibahagi mo rin yung talento ho pagdating ho sa usapang pagdadawa. Ito'y nag-i-street dawa itong ating kapatid . Bueno mga kapatid ho, sa atin hong pagpatuloy, atin mo nang bigyan ng daan ito hong mahalagang paalaala ho sa atin ho mga kapatid at mga kaibigan. Ang himpilang ito ho, ang CCE News Filipino Pios, ay wala hong kinalaman ho mga kapatid at mga kaibigan sa anumang isyo ng mga nagpoprograma ng kanila hong mga tinatalakay. Ay baka mamaya ha, kung anong pinagsasabi namin dito, rat-ratan nyo to si Chairman Mads Pangulima, wala na itong mapupuntahan. Ay, ano mang hindi nyo magustuhan doon sa programa ni Ustad Kahar, ni kapatid Arman, oy, sa kanila po yon, silang batikusin nyo. Lalo na po ako, welcome na welcome, yung batikos doon, batikos dito, nakaw, yun may paborito ko yan, ha? Pag ako hindi binabatikos ho, mga kapatid, mga ako'y nalulungkot Ibig sabihin, nawala na sila ng gana sa aking pagmumukha. Ayan, kailangan Chairman Mads, mukhang laki-lakihan mo yung yung mga, hindi ko mabasa yung mga ganitong mga ha? Ayan, si CCN followers natin, si Patrollers. Thanks to all viewers ho, mga kapatid at mga kaibigan. At CCN Patrollers ho natin, si please share to all ayan, ay sino to? Chapter natin sa GMA. Sa GMA. Si Chand Concepcion. Ayan, mga kapatid. Ayan, binabati ho natin ha. Watching from Cavite. Uy, mabuhay. Chapter natin sa Cavite. Inshallah ho, mga kapatid palawakin pa natin itong CCE News Filipino Views natin. Sa mga nais magkaroon pa ho ng mga chapter sa iba't ibang lugar, abay, ito na. Ito na ho ang pagkakataon ho, mga kapatid at mga kaibigan Ang alam ho ninyo, ito ho ang palatuntunan nating pag-usapan po natin. Ito ho mga kapatid, alam ho ninyo, kahapon ho nagmi-meeting po ang mga opisyalis at makasamahan natin dito sa CCE News Filipino Views. So pinag-usapan na ho, pinangunahan ni Chairman Mads Pangulima na lalo pa hong pag-ibayuhin at pagandahin po ang serbisyo ng CCE News Filipino Views sa sambayanang Pilipino. So, alam mo nyo mga kapatid ay ako sa totoo lang ay ako yumakap sa Islam matagal ng panahon Baka yung iba dyan hindi pa pinanganak 1993 ako yumakap sa Islam pero hindi po tayo nakaranas mga kapatid at mga kaibigan na magkaroon malamang tayo ng isang TV program na pangmalakasan. Nagkaroon ba tayo ng TV program na napapanood sa buong Pilipinas sa kagandahan ng aral ng Islam? Abay, nung araw lang yun Channel 13. Pahirapan pa. Yung mga radio program ho, mga kapatid at mga kaibigan, kami na ni Ustad Kahar nung araw kumukuha talagang kahit saan sa mga himpilan para lang ho ay makapagbahagi ng aral ng panampalatayang Islam ho, mga kaibigan. So sa madaling sabi ho,
Ay alam mo, ito ho yung kinalungkot natin. Ang dami ho mga mayamang Muslim ho, mga kapatid, mga kaibigan, sa bansang Pilipinas. Pero wala hong nakagawa ho ng paraan na sila ho'y magtulong-tulong ho, mga kapatid at mga kaibigan, para magkaroon ho tayo ng TV station. Sa totoo lang. Kayang-kaya ng mga kamusliman Ang daming mayamang Maguindanao, Maranao, Tausug, Iranon, Maguindanao, mga balik Islam. Ang daming mayaman diyan. Andiyan yung mga milyonaryo, bilnonaryo. Saan pa niyo dadalhin yung kayamanan niyo? Magkalindol-lindol na tayo, ha? Malapit na tayong magkalindol-lindol dito sa bansang Pilipinas. Sayang yung kayamanan ho ninyo, mga kapatid, ha? Ayan na. Yun na, nilak na kami lumabas. Kinabahan na si Chairman Match. Yung lumabas yung akala namin, inapadlakan na kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ay balikan ho natin, ha, mga kapatid, kasi sinasabi ho natin na ipagdua ho natin itong CCN News Filipino Views. Ito ho ang pangarap. Pangarap ay samahan ho ninyo isama nyo kami sa dua, na ito po'y kasangkapanin ni Allah subhanahu wa ta'ala na naway ay mapalakas natin ito. Kaya kailangan dito yung malasakit ng ating mga kapatid. Halimbawa dyan sa lugar ninyo, mayroon kayong mga magandang programa dyan. Napaganda ninyo ang inyong lugar ho, mga kapatid. Hindi po ninyo na ibahagi yan sa ibang mga kapatiran. Sayang yung taufik ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Napaganda ninyo mga programa dyan, yung mga activities nyo dyan, mga madrasa nyo, mga masjid nyo, napakaganda. Ang saya-saya ninyo dyan sa lugar ninyo, pero hindi nyo ibinahagi. Kaya ngayon ho, mga kaibigan, yan po ang layunin ng CCN News Filipino Views na dapat yan po ibahagi natin. Kaya kung kayo ho'y handa hong makiisa dito sa ating maging programa, mga kapatid, ay makipag-ugnayan na kayo sa amin. Para anuman hong mga mag-adawa activities nyo dyan, mga programa nyo dyan sa inyong lugar, mapapanood yan, mapapakinggan yan sa buong mundo sapagkat, ito hong CCN News Filipino Views, hindi lang po buong Pilipinas ang nanonood dito. So kaya ho, mga kapatid at mga kaibigan, samantalahin ho natin. Andito na ho ang ganito hong sistema ng programa. Susuportahan na lang po natin para lumakas po ito. So ano pong suportang dapat gawin natin? Magkaroon din tayo ng mga chapter dyan sa inyong mga lugar. Tulad po nito, chapter natin sa Cavite. Magkaroon pa tayo ng ibang chapter sa ibang lugar. At lahat pong mga pangyayari dyan, mga kapatid, natin yan, ihatid balita ninyo yan dito sa ating programa. Allahu Akbar. Di ba ang sarap ng ganung pakinggan? Yung ating mga kapatirang Muslim ay mayroon na silang abangan lagi. Abangan nila lagi, ganitong oras, nandyan yung programa ni Ustad Kahar Salik, ang imam ng bayan. Ganitong oras, andyan ang programa ni Brother Arman, programa ni Brother Yusuf, programa pa ng iba pa naming mga kasamahan dito. Mga kapatid, gaya ito po mga brother, mga sister, isama po natin ito sa dalangin. Na ito nanawa, Kaya tayo nanawagan po sa mga mayamang mga kapatiran natin. Gising-gising na tayo, mga kapatid. Dahil sa totoo lang po, mga kapatid, ito po, wag po sumama ang loob natin. Ako, talagang yan po ang kinalulungkot ko, no? Kasi hindi po tayo nagkaroon ng ganung malakasang program, Ako po ay nanghihinayang, ito pag-usapan lang po natin, ako po ay nalulungkot ng hinayang dyan po sa mga ulama natin, sa mga ustad natin, sa mga nagbalik Islam. Mga balik Islam na dating pare, dating reverend, dating pastor, dating ministro, na hindi man lang nagamit yung kanilang talento, mga kapatid. Sayang. Di ba? Kaya sana yung mga mayaman nating mga Muslim ngayon dito sa bansang Pilipinas, magkapit-bisig na kayo. Yung mga magagaling nating mga nagbalik Islam dyan, pare, pastor, ministro, at saka yung mga ustad, mga ulama natin, pagsamahin na natin yan. Tulungan ninyo, kasi andyan man sa inyo ang pera Ay anong magagawa mo? Itong mga ustad natin, mayaman sa karunungan sa Islam, mga ulama natin, wala namang kapira-pira yan. Kasi baka naman kung halimbawa ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga ulama natin, mga ustad natin, ginawa yung mayaman. Baka sabihin naman nyo, unfair naman si Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sino pa yung mga ulama natin, sino pa yung mga imam natin, mayaman na sa karunungan sa Islam, mayaman pa sa pinansyal. Diba? Ngayon, ang ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, balance, ayan. Kasi ang mundong ito, yung mundo ng pagsubok, so magtulungan tayo. So wag na ninyong antayin na si imam pa, si ustad, ang lalapit sa inyo. Hindi yan Bakit hindi lalapit si imam sa akin? Bakit hindi lumapit si ustad sa akin? Ikaw po ang dapat gumawa ng paraan dahil ikaw po ang mapera.
Oo, pag lumapit kami sa inyo, baka hindi ho pansinin, o, di ba? Pero kayong mga mayaman, alam mo nyo, kayong mga mayaman, panahon na ho mga kapatid, ha? Tulungan po ninyo ang sarili ninyo. Tandaan po ninyo. Ha? Ito pong delikado ngayong, ano, ha? Yan. Mula kay Father din, bro, ako din ay mapagbigyan na makapagbahaging aral sa Islam dyan sa ating programa. Shout out sa ating mga kapatid. Yes, brother. Welcome ka dito. Ito po si Father din, mga kapatid. Ito po, pag naglakbay ito si Father din, 2 liwanag po ang dala niyan. Oo. Malupit yan. Yung problema naman dito sa ilaw-ilaw dito sa studio, solved na yan ni Pahad kasi electrician po yan electrician po yan. Kaya sa atin mga kapatid, kung namblema kayo dyan sa pagsaayos ng inyong mga ilaw dyan, pakurap-kurap yung mga ilaw ninyo, hindi maintindihan, dito na kayo sa amin. Andyan na po si Pahad Hardin mga kapatid at mga kaibigan, nang handang magbigay liwanag sa inyong tahanan. Kung nagkataon, wala pang liwanag sa Islam yung pamilya ninyo, dala din niya ang liwanag ng Islam. So yan po mga kapatid, kaya pag-usapan lang natin, balik ho tayo dito sa atin hong panawagan. Alam nyo mga kapatid, kasi alam nyo, ngayon po ay, kinakabakabahan na tayo Oo, kinakabakabahan na tayo. Grabe na ang pangamba natin ngayon sa digmaan nito, digmaan doon, ha? Ito pang lindol. Allahu Akbar, kinakabahan na talaga ako. So para mawala ang kaba natin mga kaibigan, wag muna kayong aalis ha. Kami ho'y magbabalik pag-alipas ng ilang sandali. Tayo muna ay magpakilala po ramang ng atin hong ipila. Ng palatuntunang pag-usapan po natin ito ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang sandali. Mga kapatid, tayo magbabalik sa atin hong palatuntunan pag-usapan po natin mga kapatid at mga kaibigan. At siyempre wag ninyong kalimutan na i-follow ang aming hong channel mga kaibigan ng CCN News Filipino Views at paki-share at like and comment mga kapatid at mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay ng atin hong programa. Mga kapatid, balik tayo doon sa ating na pag-usapan. Alam niyo matagal na pong maraming nagme-message sa atin. Maganda pong ating pong tulungan ito pong mga mayaman nating mga Muslim sa bansang Pilipinas. Sa totoo lang. Siguro hinagtampo naman siguro po itong mga mayamang Muslim sa Pilipinas Lalo na yung mga pagpatayo ng mga moske, di ba, madrasa. Kasi paano kasi ang nangyari mga kapatid at mga kaibigan, yung mga kapatid natin, ako nasaksihan ko yan. Pag nagpatayo sila ng moske, ang iniisip Arabo. Kailangan makakuha ng sponsor sa Dubai, sa Kuwait, sa Saudi, sa Qatar. Doon na lagi. Kaya yung mga mayamang Muslim dito, yung mga Maguindanao, Maranao, Tausog, mga balik Islam, nawala na sila ng gana. Sige, doon kayo humingi ng sponsor. Nakalimutan nyo kami dito, ang yayaman din namin. Totoo lang, ang daming mayamang mga Muslim, mga kapatid, sa bansang Pilipinas. So kaya, bago nating tulungan yung mga Arabo, napatayuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng napakagandang mansyon, napakagandang kalagayan sa paraiso, tulungan muna natin itong mga mayayamang mga kapatid natin sa bansang Pilipinas. So sila munang tulungan natin, sila munang kalampagin natin, sila yung tulungan natin na mapatayuan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mansyon sa kabilang buhay. Paano ba sila magkaroon ng mansyon sa kabilang buhay?
magamit ang kanilang kayamanan, mga kapatid, sa landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha? Magamit sa pagpatayo ng mga madrasa, magamit sa pagpatayo ng mga masjid, matulungan yung mga ustad natin na nag-iimam sa iba't ibang masjid. Nakakalungkot po talaga, mga kapatid, sa totoo lang. Oo, nakakalungkot. Alam mo nyo, papel po ninyo yan eh. Oo. Oy, wag po nyo sabihin na grabe ka naman, Brother Yusuf, puro na lang mayaman. Sino bang aming kasama kami manawagan? Sa mahirap wala din namang maibibigay yun. Kayo wala kayong magawa. Sorry na lang, kayo ang sinubok ng kaginhawaan. Kayo ang sinubok ng kasaganaan. Di ba, mga kapatid? Biyaya sa inyo yan. Pero pag hindi nyo nagamit yan sa tama, sorry na lang. Itatanong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yan sa kabilang buhay. Allahu Akbar, di ba? So ngayon, mga kapatid, alam nyo, nung nabalitaan nating namatay si Father Abdullah Andrade, na isang pare na magaling ding daiya. Si Father Stanislaw Surya na isang profesor, magaling din na daiya. Sila nung yumakap sa Islam, mga kapatid, nakapag-ikot din sila, nakapagdawa din sila, pero hindi talaga, ako personally, nanghinayang ako nanghinayang, mga kapatid. Kailan pa natin pakinabangan itong mga kapatid nating mga mahuhusay pagdating sa pagpapaliwanag sa usaping panampalataya? Tulad ni Ustad Ahmad Barsilon, isang reverend yan. Tulad ni Abdurrahman Cruz, Ibrahim Mata, Omar Piñalver, sino pa ba yung mga pari, pastor, tulad ni ni Abdullah Guti. Maniwala kayo, mga kapatid, kami ho'y nakiusap, kayong mga mayamang Muslim, magsikilos na kayo. Anong kilos gawin nyo? Ipunin ninyo yung mga tao na yan. Plus yung mga ustad natin, mga ulama natin, pagsamahin yan at magkaroon ng dawa-galugad sa buong Pilipinas. Hindi na kayo mamabli na magkukuber. Andito ng CCE News, Filipino News. Di ba? Kayo tuloy na kayo sa pagpayaman ninyo. Huwag ninyo abalahin yung dawa. Hindi nyo linya yan Anong malay ba ninyo dyan? Hindi nga nyo alam yung paliwanag dyan. Ang kailangan, pera ninyo. Tulungan na. Magtulungan. Itong mga ustad na ulama natin, wala, panay tahadyod lang yan. Panay iyak na lang yan Gusto kong ibahagi yung karunungan ko, pero walang magawa. Paano? May mag-imbita nga sa kanyang palikturin doon. Walang pamasahe. Allahu Akbar. Di ba? Di ba totoo lang, mga kapatid? So kaya ngayon, kanino nakasalala yan sa inyo? So wag nating lumayo. Wag nating lumayo. Dito lang buong Quezon City. Ang daming mayaman dito. Nagawa na ba ng mga mayaman dito sa Quezon City na tulungan yung lahat ng mga masjid dito, lahat ng mga ustad dito, lahat ng mga nagdadawa rito? Wala, mga kapatid. So kailan pa sila kumilos pag nabaon na tayo sa ilalim ng lupa? Paano ngayon kung nagkalindol na? Sarap ng maniho mo sa iyong Mercedes-Benz. Allahu Akbar. Iniisip mo pa yung kayamanan mo. Bigla ngayon bumuka yung lupa. Nilamonte ng buo doon sa ilalim ng lupa. Tapos ng maligayang araw natin. Doon ka namang hinayang. Sayang yung milyon ko. Sayang yung bilyon ko. Naggamit ko sana. May ustad doon sa lugar ko. Sayang. Wala na. Ang pagbasol gyud mga igsoon lagi na sa ulahi. So kaya, mga kapatid, ito po ang ating ipanawagan, lalo na po sa mga nagbablog, mga kapatid natin, ating pong kalampagin ang pusop ng dami ng mga mayamang Muslim. Sana po itong mga magaling na mga dating pastor, pare, reverend na nagbalik Islam, samantalahin ang kanilang karunungan. Yung makilala, tulad ni Senador Ruben Padilla. Kung ang mga mayamang Muslim niyan ay magkaisa yan, tulong-tulong, Senador, pangunahan mo, mag-ikot ka sa buong Pilipinas, di ba? Dawa. Paliwanag ang Islam. Allahu Akbar. Tulad lang ni Capredi Aguilar, nawala na lang yung pinakamahusay na mga awit natin. Hindi man lang natin nagamit ang kanyang, sayang, kung nasamantala sana ng mga mayaman yun, nakagawa siya na ng mga programa. So ito po ang ipagduaan natin, mga kapatid, at panawagan natin. Bukod sa dua, panawagan natin na sana magising na ang ating mga kapatid na may kakayahan. Kasi malapit ng the big one, mga kapatid. Tandaan natin yan. Malapit na. Pag nagkaroon ng lindol, ang dami daw mamamatay, sabi nila, pag dumaan yung malakas na lindol, marami hong masasawi. Ayon sa kanilang mga sinasabi. Ngayon, yung mga mayaman nating mga kapatid, kanya-kanyang kuha yan ng matitibay na area. Dito ako magtayo ng bahay sa subdivision na ito kasi hindi daw ito tatamaan ng lindol. Malayo sa sa Valley Fault. Malayo nga. Pero ang tanong, araw-araw ka ba doon sa bahay mo? Lagi ka pang gumagala. Siyempre mapira ka, nakakabagot naman sa bahay ka. Gala dito, gala doon, di ba?
O, paano ngayon pag biglang nagkalindol? Nandiyan ka sa C5, nandiyan ka sa C6, ha? Traffic, tapos na ang maligayang araw. O, nataon pa ngayon na yung sasakyan mo ay nandun sa ilalim nun ng yung malaking imburnal na puno ng tubig. Sa pagyanig ngayon ng lupa, nakadiskarir ngayon yan, sumambulat ngayon, nilamonte ng buo. Tapos ang maligayang araw, mga kaibigan. Sayang yung ganda ng bahay mo, ang tibay ng bahay mo, hindi mo napakinaban. Sino ang ligtas doon? Yung kasambahay mo doon, yung hardinero mo doon, yung nangalaga ng bahay mo doon, sila ang ligtas. Bueno, mga kaibigan, inuman muna natin ang siyang mainit-init na kape. Ito hong ating palatuntunan. Habang umiinit ang ating usapan, isang higop muna ng umatikabo. Ay, mainit nga. Bueno mga kapatid, at pinasaya lang ho natin ang atin hong panawagan sa atin hong mga kapatid. Yan po totoo mga brothers. Kaya huwag po tayong maging kampante. Ako, yan lagi kong naririnig. Yung iba pa nga, mapanood mo, bumili pa sila ng kama. Biro mo yung kama nila kapatid, napakatibay. Yung kama nila, nandun na yung mga pagkain. Kasi daw, pag nagkalindol, may sensor yon. Pag nakasensor ng lindol, lalamunin ka nung kama mo, nandun ka sa loob, sarado. Babagsak man yung bahay mo, nakulong ka man nun, buhay ka. Ang ganda ng kanilang naisip ho, mga kaibigan. Ay, ang problema, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa matadri nafsun ma taksibugadan, wa matadri nafsun bi'ar din tamut, inallaha alimul kabir. Patay tayo dyan. Ang sabi ni Allah, walang sino man sa atin na nakakabatid kung anong mangyari kinabukasan. Walang sino man sa atin na nakakabatid kung saang lugar tayo mamamatay. Tanging si Allah lamang nakakabatid nito. Allahu Akbar. Alam nyo mga kapatid, nung ako hindi pa Muslim, pag nakita ako ng taong may sakit, sabi ko malapit na sa kanyang kamatayan kasi may sakit na. Pag nakita ako ng taong matanda na, sabi ko malapit na talaga yan sa kamatayan kasi matanda na Aksidente. Kasi nasanay kami noon, nung kami wala pa sa Islam, nasanay kami, yung mga namatay kasi, pag dumalo ka sa burol, yun ang maririnig mo usap-usapan yan. Anong kinamatay kay Brad? Na-aksidente. Mabilis yan magpatakbo ng motor. Ganun ba? Kaya ikaw ngayon, kakabakabahan ka pag nangmotor ka. Pag naisip mo, baka abutan ko yung aksidente doon, miminor ka. Pag naisip mo, baka abutan ako dito na aksidente, hahataw ka. Ganun na mangyari. Ngayon naman, minsan may nadaluhan ka doon, matanda na. Anong kinamatay? Matanda na kung matanda ka na ngayon, at naisip mo yan ang kinamatay ay matanda, wala na. Malamang hindi mo na mainom yung kape doon sa lamay. Nakaw, hindi mo malalasahan yaw. Uuwi ka na. Talaga, uwi ka talaga. Mga kapatid at mga kaibigan. Okay mga kapatid at mga kababayan, bago natin ipagpatuloy ng labing sandali ng ating palatuntunan, pag-usapan natin, huwag kayong maglipat ng inyong mga talapihitan. Ang palatuntunan pag-usapan natin ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang sandali. Ng balita pagka walang kinipilingan upang ipaalam sa mga tao ang kahalagahan ng pagpaplano. Ang magunat kinakailangan ang pagkaplano pinabalangka upang matukoy ang kanilang mithiin, ang kanilang rekomendasyon. Yung aking kaalaman ay pagtibayin sa pagsisiwala. Ang mga tao ay kaliwanagan
lalo na ang mga kabataan. Ang pagpaplano sa ating bansa, sa unlaran sa pagbalangkas, mga plano pagpapaunlad, ang PCN makatuwiran. Upang pagsipan ang pananampalataya at tunay na ligaya. Tamang talento, kakayahan at kaunlaran upang isulak ang ating pambansa at lokal na eleksyon na opisyal. Bilang mga Pilipino ay silang mga Pinono, wala silang nakaslo na dalhin ang kaso nito sa Kongreso. At wala sa sila ang mayroong nakasloob na lumaban para lamang sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. Pagsisihan nyo ang sandigan, ngunit hindi po magigiba. Servisyo ay number 1, tandaan. Tayong lahat magkaisa. Alhamdulillah mga kapatid, at tayo ho ay ito naman magbabalik sa atin hong nalalabing mga oras ng atin hong palatuntunan. Pag-usapan po natin ho mga kapatid, mashallah. At mayroon po tayong ulad na natanggap ho mga kaibigan. Siyempre kamakailan ho lamang ay nagkaroon ho umano ng project ang TISDA. Abay, magaling itong TISDA eh. Dapat talaga itong TISDA sa lahat ng lugar ay asikasuhin yan ho. Nagkaroon ho ng programa ho mga kaibigan ng TISDA dyan ho sa sitio Sayaw, Barangay Bangkay Diplo Subdivision Poblasyon Kumalang, Sambuanga. Kumalarang. Bambihira naman ito. Kumalarang pala ito. Kumalarang, Sambuanga del Sur. Ayan, no? At kaugnay ho umano mga kaibigan, ang kanila hong itinuturo ay pagtatanim ng gulay at iba pa. Abay, sa mga gusto hong matuto. Mga kapatid at mga kaibigan, yan ho ang dapat ho yan ay dapat yan ay pagpatuloy yan, lalo na ho sa mga lugar natin. Ito ha, paalala lang po, maganda ho ito, may singitan lang po natin ito mga kapatid. Alam nyo kayo dyan sa mga probinsya ha, wag na po kayong pumayag na yung mga agricultural land ninyo dyan ay tataniman po yan ng mga bahay. Dapat magkaroon na ng ordinansa dyan ang mga mayor, gobernur, na lahat po dyan sa probinsya ninyo ng mga agricultural land na yan, taniman ng gulay yan, taniman ng prutas dyan, tapos biglang may dumating ngayon dyan na mayaman, bibilhin yung palayan ninyo, taniman ng pakwan, taniman ng gulay, kasi patayuan ng mga bahay ng itatanim. Tapos kayo ngayon, ay doon kayo sa bundok, halos hindi tutubo yung pananim. Ganun ang nangyari dyan. Kailan mo yung mga nagde-develop mga subdivision mga kaibigan, talaga hindi iniisip Iniisip lang kung kumita. Di ba, patag yan. Malapit sa ilog. Yun yung gawin mong subdivision. Ay dapat, makita mo yung medyo bulubunduking lugar mga kapatid at mga kaibigan, doon mo. Yun ang gawin mong pabahay. Yun yung gawin mong ng subdivision. Yun ang dapat Di ba, ang ganda? Para kung lumaki man ang tubig, bumaha man, ay di mga tanim, di bali malunod si pakwan, si palay, di bali malunod sila doon. Wag lang yung mga tao. Yun po mga kapatid. Kaya yun po isang paalala po natin Diyan po sa mga probinsya na kayo po nagsisimula na pong pinupuntahan ng mga mayaman natin at sakim sa pira at kapangyarihan. Yan, susuyuin yung mga maganda yung lupain diyan. Yan ho, ang dapat magkaroon talaga ng ganung batas. Ipagbawal yan.
Halimbawa, mayroon kang palayan, mayroon kang taniman ng gulay, ibibinta mo, bilhin ng gobyerno yan. O di kaya ang pwedeng bumili dyan, yung maipagpatuloy pa rin niya kung ano yung mga produktong itinatanim dyan. O dapat ganun ho mga kapatid at mga kaibigan. O, di ba? So, ang dami na natin pwedeng pag-usapan ho mga kapatid. O, napunta tayo sa sa buhay halaman. O, ito kasi ng tisda kasi nagtuturo kasi ng pagtatanim ng gulay. Ako, galing naman talaga, no? O, mabuhay po ang ating mga kababayan diyan at talaga naman pong tinuturo ninyo sa ating mga kababayan ang tamang pagtatanim ng mga gulay at prutas at iba pa. Ayan po mga kapatid at mga kaibigan, ulat po yan ng ating reporter diyan na si Musa Pangolima. Mga kapatid at mga kaibigan, din ho sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Ay mabuhay kapatid na Musa sa sunod ay sabi ni Chairman Mad sa sunod daw busis mo nang marinig dito. Totoo ho, i-upgrade na ho ng CCN News ay tinutukahan na kami. Bawat isa sa amin magprograma dito ay maririnig na ninyo kung paano kami maghatid ng mga balita. Si Ustad Kahar, baka akala ninyo, ang marinig nyo dyan, para lagi na lang anong sinabi sa Quran, anong sinabi sa hadith, ganyan. Marinig din nyo yan, maghatid balita yan, ha? Kasi yan po mga kapatid, pagandahin na ho ang daloy ng ating programa para kayo ganado ho kayong makikinig. At wala na hong ibang channel lang inyong pupuntahan araw at gabi dito na ho sa CCN News, Pilipino Bios. So balikan ho natin mga kapatid, yun po ang ating pinag-usapan ho, nasa sitwasyon po natin ngayon ho sa bansang Pilipinas yan po ang ating panawagan mga kapatid. At tulong-tulong po tayo sa lahat po ng mayroong programa sa Facebook, sa YouTube, mga kapatid nating nagla-live, ay ating pong kalampagin ang puso't damdamin ng mga mayamang Muslim sa bansang Pilipinas para makagawa po sila ng mga programa. Para po yan sa kanilang sarili, hindi po yan para sa atin. Para hindi nila tayo masisi sa akirat, sa kabilang buhay, na sila din naman ay pinabayaan. Di ba? Kaya sayang yung kanilang kayamanan, sayang yung kanilang pera, mga kapatid at mga kaibigan, na hindi nila ito mapakinabangan sa akirat. Kasi yung pera na yan, ay hindi naman talaga kanila yun. Ay kaya nga ang tawag dyan ay ari-arian . Sila ho'y nakikiari lamang ho sa pira na yan at ang tunay na may-ari yan ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. Allahu Akbar. Diba anong mga brothers? Kaya kayo ho mga mayaman, medyo magbago naman ng kunti. Busy kayo sa tulad ng sinabi natin, busy kayo sa trabaho nyo, maghanap lang kayo ng pagkatiwalaan ninyo na ustad o sino man dyan. Brother, i-manage mo itong bayan natin, yung lalawigan natin. Ipunin mo dyan yung mga ustad, mga ulama natin, mga duat natin. Sige, ito yung budget. Magkaroon kayo ng dawa galugad sa buong lugar natin, sa probinsya natin. Huwag tayong pumayag na wala na mayroon dyan na isang Kristiyano na hindi alam ang Islam. Di bali hindi sila mag-Muslim, wala mang problema dyan. Kasi mahirap mag-Muslim sila, maghuot ta dito sa paraiso. Di ba mga kapatid? Kasi akala ho ng iba kaya ginagawa namin ito kasi gusto namin kayong pag-Musliman. Ay totoo naman talaga, sino ba namang ayaw na magsama-sama tayo sa paraiso? Pero kalayaan niyo yan mga kapatid. Ayaw lang namin na pagdating sa akirat ay kami ay sisihin ninyo. Lalo na yung mga mayamang Muslim. Mayamang mga Maguindanao, Maranao, Tausug, Iranon, Maguindanao, mga balik Islam, dami yung mayaman dito sa bansang Pilipinas. Ayaw namin sisihin kayo sa kabilang buhay. Kaya sana ay mataufikan ang ating mga leader simulan na ni Senador Ruben Abdulaziz Padilla kasi siya man ang pinakamatas na leader natin sapagkat siya ang kaisa-isang senador natin mga kaibigan. Yung mga congressman, yung mga gobernador, vice gobernador, mayor, vice mayor, kapitan lahat ng mga opisyal ng nasa kapulisan at kasundaluhan, lahat ng mayamang Muslim, kailan pa kayo magkapit bisig mga kapatid? Nagamitin ang inyong impluensya at inyong kayamanan para lahat ng mamayang Pilipino malaman man lang nila ang katuruan ng Islam. Para pagdating sa araw ng paghukom, tatanungin tayo mga Pilipino, taas doon tayo sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tayo sisisihin ng mga kababayan natin dahil wala tayong ginawa para maintindihan nila ang aral ng ating panampalataya. Kaya kami nga mga kapatid, ito lang taming gagawa namin. Ngawa lang kami ng ngawa rito. Baka sakaling may maawa. Ganun lang ang trabaho. Ito lang kaya namin.
Kaya kung tatanungin kami ni Allah sa kabilang buhay, ito lang masagot namin. Ya Allah, wala pong biyaya yung CC News Filipino Views eh. Hindi po nabiyayaan ng milyon eh. Hindi po nabiyayaan ng kakayahan eh. Yun lang po ang binigay mo. Yan lang pong pinagkakasya namin. Yan pala po tinutulong-tulungan namin ha. Yun lang nagawa namin ni Allah. Ngayon, pag titingnan ngayon sa review, yung nga pala nanawagan palang CC News Filipino Views sa mga mayaman, sa mga may kaya, sa mga opisyalis, pero hindi nila ito pinagbigyan. So wala na silang masisisi ngayon. Pag magko-complain sila, ya Allah, tingnan mo, may programa doon sa CC News Filipino Views na nawagan si Ustad Karsalik, si Yusuf Lapitan, si Arman, at iba pa mga programa. Pinarating na. Pero hindi niyo ito pinaunlakan. So kaya mga kapatid at mga kaibigan, huwag po nating sayangin. Binabati natin si Ustad Kahar at Kahar Salik, ayan, Quezon City. Pa-shout out Salik family, Sangkad family, at ganyan din mga kaibigan, Muhiddin family. Shout out sa pamilya ni Ustad Kahar Salik, mga kapatid at mga kaibigan. Mapalad pa itong pamilya ni Ustad Kahar Salik. Sana kayo pamarisan at tularan din si Ustad Kahar Salik sa kanyang malasakit sa ating agama. Mga kapatid at mga kaibigan, sa ating pagpatuloy, sabi ho ni Isa Ismail Mahmud, di rin ako. Anong sabi dito? Di rin ako. Tamaan kasi pobre ako. Di man ta maiguan na, di kita tamaan, pobre man ta. Lang namang sisihin na tayo. Hindi man tayo binigyan. Kasi sa tulang mga kapatid, itatanong yan ang linaw ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itatanong niya, paano napunta sa iyong kayamanan mo? Paano mo ito ginasta? Allahu Akbar. Di ba? Sa totoo lang yung kayamanan, hindi mo masasabing, lahat ng panahon na sa'yo yan. Kaya maroon kang makikita mga tao sa simula ng kanilang pamuhay, hirap na hirap sila. Sino mo nangyari sa Israel? Wasak. Tinan mo lang sa Los Angeles, California. Ang yayaman nila doon. Wala na nga silang kinikilalang Diyos. Di ba? Dumating doon ng rocket ng Israel. Yung hypersonic na apoy. Di ba mga kapatid, alam nyo kasi ang bansang Amerika, na sila, sumusobra na sila sa sa kapabayaan sa pagkilala sa Diyos. Wala na silang pagkilala sa Diyos, pinipira na nilang sarili, marami pa mga bansang inaabuso nila, hinahamak nila. Lalo na mga bansang Muslim. Pero mo sa lahat ng reliyon sa buong mundo, Islam ang pinaratangan ng Amerika na terorista daw, nagtuturo ng pagiging terorista. Subhanallah mga kapatid. Kaya ako nag-abang-abang ako noon. Nako, pinagbintangan na ng Amerika ng Islam, nagturo ng terrorism. Pero bakit? Wala namang nagsialisan sa Islam. Ako nag-abang ako na mayroong grupo ng mga Muslim. Sabihin ng mga Muslim, kami alis na sa Islam kasi hindi namin kayang tanggapin na kami pa, ang Islam pala nagtuturo ng terorismo. Wala Kasagsagan ng kanilang paninira at pananawagan ng Islam nagtuturo ng terorismo. Mas lalong dumadami ang nagmumuslim mga kapatid. Bakit? Kasi napatunayan nila na yung sinabi ng Amerika na sila ay gusto ng kapayapaan at ang Islam nagtuturo ng terrorism, kabaliktaran. Sila yung totoong nagtuturo ng pagiging terorista. Bakit? Ilang bansa na bang Muslim ang kanilang sinira? Ang Libya, Syria, Iraq, Afghanistan, Palestine. Ngayon nga, yung isa sa president ngayon dyan sa Afrika na Muslim, si Ibrahim, kinakabahan din. Baka nga daw maitulad siya ni Gaddafi. Mga kapatid, na dadalihin din. Kaya magaling din itong Russia. Si Putin at saka yung Chinese, si Kim Jong-sung. Kim Jong-sung. At saka yung si Xi Jinping. Xi Jinping. Itong tatlong bansa na ito, duro nyo mga kapatid, blessing po yan sa aming mga Muslim. Totoo lang. Kasi sobrang na po ang kaapihang dinanas ng mga Muslim. Paratangang terorista ang Islam. Pero ang totoo ang terorista Amerikano. Bakit? Alam mo ba bakit yan tingnan nyo sa balita? Sumama ang loob ng mga Muslim. Anong ginawa ng Saudi Arabia? Anong ginagawa ng Libya? Anong ginawa ng Egypt? Anong ginagawa ng Turkish? Anong ginagawa ng Lebanon? Ang lapit-lapit na sa Palestine, wala silang tulong sa mga Palestino. Hindi po totoo. May tulong silang nagawa. Kaya lang, yung tulong nila mga kapatid, hindi tulad ng Iran.
Bakit? Hindi na magayang Iran. Ang Iran hindi hawak sa liig ng Amerikano. Walang tanikala sa liig yung Iran. Ganon din ang Yemen. Pero sa totoo lang, ang Saudi, Egypt, Lebanon, yung palapit dyan sa Palestine, mga kapatid, andyan sila tumutulong. Anong prueba natin? O tingnan mo yung mga Hamas at Hezbollah. Bakit ayaw magpakita ng mukha yan kung mga Palestino lahat yan? Oh, ay baka nga, mayroon pang Maguindanao dyan eh. Ay, totoo lang nga. Oh, kung ang Palestine ay lapit lang yan, dami ng mga mujahidin nating iminilip dyan. Maguindanao, Tausug, Maranao, punta na yan doon. Handa na lang ialay ang kanilang buhay para sa mga kapatid nating Palestino dahil yun ang daan patungong paraiso, mga kapatid. O diba mga kapatid? Kaya dyan mo ngayon makita, ay pagduaan natin itong ginawa ng Iran, pamarisan ito ngayon ng ibang pang mga bansang Muslim. Dapat ay maawa sa Saudi, maawa sa Turkish, sa Egypt. Yung nakapaligid, maawa tayo. Bakit? Hawak sila sa liig, mga kapatid. Kaya dito ngayon, pairalin natin yung ating pangunawa sa mga leader nila. Hindi nila magawa yung gusto nila. Kasi andyan yung mga base militar. Anong gagawin mo? Ha? O hindi mo nakapaghanda yung ibang Muslim country dyan. Ha? Wala silang kakayahang labanan. Kaya, inshallah, sa tulong, awat, habag ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid at mga kaibigan, matauhan sila. Pero alam nyo, itong digmaan na ito, medyo ang Amerika ngayon kinakabahan din. Hindi na papayag si Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon pa mga bansang Muslim na kanilang wasakin. Tama na ang ginawa nila sa Palestine, mga kapatid. Sobra na. Allahu Akbar, mga kapatid at mga kaibigan. Sobra-sobra na yung kanilang kaapihang ginawa sa mga Palestino. Kaya tingnan nyo ngayon, mga kapatid, ang karma sa Amerika. Di si Trump mismo tinamaan doon sa kanyang mga sinusulong na pagbabago sa Amerika. Yung mga pagpa-deport nila doon sa mga, tingnan mo, gusto mong kapayapaan, hindi ka patas. Pag kayo mga Amerikano pumunta sa ibang bansa, malaya kayo. Ano mang oras makapasok kayo. Pero yung mga bansang pinuntahan nyo, hindi man lang niyo matanggap-tanggap na gustong masilayan yung mga magandang Amerikana dyan. Amerikana. Magandang bansa ninyo. Totoo lang. Pagpunta ka sa Amerika, nako, katakot-takot ang verification at mga kailangan mong dokumento. Ay kayo, pumunta kayo sa mga ibang bansa, hindi naman kayo hinihigpitan eh. Kaya nga ngayon mga kapatid, tingnan nyo, ito pong nangyari, lalo na yung BRICS na sinasabi, yung 13 mga bansa na nagkaisa na sila. Yun ang maganda. Kasi yung mga bansa na yan, na membro dyan, yung currency nila, halimbawa Pilipinas, membro doon, hindi na kailangan ipagpalit pa sa dollar yung pera mo para makapamili ka doon, magamit mo doon. Hindi na. Yung pera ng Pilipinas, malaya mo nang gamitin doon sa alimang mga bansa na yan. Allahu Akbar. Kaya yan po mga kapatid, nagising na ang sambayanan, nagising na ang buong mundo. Allahu Akbar. Kaya yung paninira ng Amerika sa Islam, ng Islam daw ay terorista, nakita ng mga kababayan nating Kristiyano, mga Hudyo, sinungaling sila. Bakit? Anong terorista? Sige nga, magbigay nga kayo ng bansa dyan na sinakop ng mga Muslim. Wala. Pero bansa ng Muslim na winasak. Ang linaw-linaw. Yung Iraq lang eh. Pagkatapos nilang wasakin ng Iraq, pinagbintangan na kung ano-ano kung may armas. Sorry na lang. Hindi man lang nila napanagot. So yan po mga kapatid. Yan po ang katotohanan ngayon. Kaya, yan pong digmaan dyan, pasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na ito pong Russia, China, Korea, Pakistan ay tinaufikan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala at tumulong sila dito sa mga kapatid natin na handang lumaban. Ito pong Iran at saka Yemen. Tingnan nyo, itong kapatid nating Muslim sa Afrika, ang galing ng kanyang ginawa mga kapatid at mga kaibigan. Sabi nga niya, lahat ay magkaisa. Pero 24 sila doon na bansa. Kasi sabi na pag nagkaisa tayo dito, walang pwedeng gigiba sa atin. Ano pong ginawa niya? Sinusulong na ngayon na lahat doon sa Afrika, anumang bansa doon na sakop ng Afrika, malayang pumasok sa kanyang bansa, walang bisang kailangan. Allahu Akbar. Yan ang taufik mga kapatid at mga kaibigan. Yun ang tunay na leader na naghangad ng kapayapaan sa bawat isa. At sabi pa nga niya wag natin pag-usapan yung relihiyon o ano pa man, lahi o kulay, wag. Kasi diyan tayo magkagulo. Ang ganda nung paliwanag nga niya, ni kapatid na Arman Swak na swak doon O ganun mga kapatid, kailangan kasi ngayon, respeto ang kailangan natin. Tayo mga Muslim, sa totoo lang, ginulo lang tayo Kaya ngayon, tingnan mo, mahina ang tulungan natin.
Kasi ngayon, pag lumapit ka sa iyong kapatid, hingi ka ng tulong, alam mo kung anong itatanong ka sa'yo? Anong akida mo, kapatid? Subhanallah. Ha? O, di tinalo pa tayo ni Kibuloy. O, si Kibuloy, punta ka doon sa simbahan na ni Kibuloy, sa kanilang compound, hingi ka ng tulong doon. Hindi ka naman tatanong ni Kibuloy, anong relihiyong kinabilangan mo, kapatid? Iglesia ka ba? Katoliko ka ba? Sabadista? Jehovah ka ba? O Muslim ka ba? Hindi ah. O, ang tatanong ni Kibuloy, anong problema mo, kapatid? At anong maitutulong namin sa'yo? Ang ganda. So tayo mga Muslim, magbulungan pa yun. Huwag yung tulungan yan. Ibang manhaj niya. Ibang akida niya. Alam niyo mga kapatid, dito matuto tayong gumalang. Gumalang tayo. Kung ano mga akida mo, paniniwala mo, bahala ka, sarili mo yan. Tandaan natin lagi, pagdating sa panampalataya, tayo ang masusunod yan. Kaya nga binigyan tayo na ng sariling puso't isip, damdamin. Gamitin natin yan. Ha? Ngayon, kung mayroon man tayong kapatid, iba ang kanyang panindigan, igalang natin, matuto tayong gumalang. Ha? Rumispeto. Ngayon sa tingin mo, tama yung pamantayan mo, tama yung akida mo, huwag mo silang layuan, huwag mo silang iwasan. Ang problema, nanindigan tayong tama yung akida natin, o ang pinaghahanap natin, yung kaparehas lang din ng panindigan natin. Tapos yung iba, iwasan na natin, layuan. Paano pa sila maitutuwid, mga kapatid? Ngayon, mayroon pang nananawagan ngayon. O kinakailangan ng piliin mo lang yung katulad mo, malakas ang iman mo, yun lang, malakas lang ding iman magsama-sama. Ay paano nang kaming mahina ang iman? O di pabayaan nyo na, wala mga kapatid. Tapos pag nakagawa kami ng haram, nakagawa ka ng mali, kayo din naman, damay din sa kahihiyan eh. So ngayon, ang dapat gawin mga kapatid, kayong malalakas ang iman, malakas ang pananampalataya, tulungan ninyo kaming mga mahina ang iman. Yan ang dapat gawin. Tulungan nyo kami. Kasi pag nakagawa kami ng haram, damay din naman kayo. Sabihin na sa balita, si Muslim. O, di damay kayo lahat. O, di ba? Kung kayo ngayon na malalakas ang iman, ay andyan kayo lagi. Ha? Tinutulungan nyo kaming lumakas. Allahu Akbar. Kasi kayong mga malalakas ang iman, maraming kaalaman, at kayo pa mismo nagsama-sama, paanong reward makukuha ninyo? Wala. Ay, halimbawa kayo, 10 kayo, puro kayo mga maalam. O, anong gagawin nyo? Mahiyak nga kayong magturo sa isa't isa eh. Kasi pareha kayong maalam. Nakakahiya naman turuan si Ustad. Ustad yan eh. Wala. Pero kung doon kayo pumunta sa mga mahina ang iman, mahina ang panampalataya, naku po mga kapatid, bawat bigkas ng inyong mga pangaral, umaani kayo ng umaatikabong gantimpala. Allahu Akbar. Kaya dapat baguhin na natin, mga kapatid. Na? At inshallah, yun po ang ating palakasin. Ha? Respeto ang kailangan natin, igalang ang bawat isa sa atin. Tandaan natin, alam nyo mga kapatid, yung ibang kapatid no na namumuhi sa ibang perka, alam nyo kung unawain natin nung panahon ng Rasulullah SAW, hindi pa nangyari ito na magkaroon tayo ng iba't ibang grupo. Sinabi na niya para maihanda na natin ang ating sarili, para pag dumating man yung oras na yon, hindi ka na mabigla. Di ba? Kaya maswerte ngayon yung mga kapatid natin na umiiral sa puso niya yung paggalang doon sa iba't ibang grupo. Nirespeto niya. Ginagalang niya. Hindi niya minamadali. Ganun. Ako, ang dami kong ustad na kilala. Alam niya may mali ako. Tuloy pa rin siya makipaghalubilo sa akin. Tuloy pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Tuloy pa rin ang paalala sa akin. Yun ang maganda. Hindi yung, nalikturan ko na yan si brother. Matigas ang ulo yan. Iwasan mo na. Hindi ka nagka-reward. Hindi ka nagka-reward. Sabi sa katuruan ng Islam, andyan si Kiraman Katibi, nagsusulat ng ating masama't mabuting gawa, mga kapatid. Kaya huwag tayong magsawang paulit-ulit. Kaya kami dito sa CCN News Filipino Views, hindi kami nagsasawang paulit-ulit na sabihin ang mga salita sapagkat alam namin paulit-ulit din itong itala ni Kiraman Katibin sa aming mabubuting gawa at naway tatanggapin ni Allah ang mga kapiranggot ng aming sakripisyo, inshallah, no, mga kapatid. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, kaya kami po patuloy na nanawagan dito po sa impila ng CCN News Filipino Views sa pangunahon ni Chairman Mads Pangulima. At sa lahat ho ng mga programa dito at sa nais pa ho magkaroon ng programa dito, welcome ho mga kapatid. Ano man ho gusto ninyong talakayin, mapapolitika man yan, maparelihiyon man yan, kung ano man gusto ninyong ibahagi, welcome po yan sa CCN News Filipino Views. So wala pong pinipili dito kung anong gusto mong talakayin. Paborito nga namin dito tungkol sa pagkakasawa.
Eh, dyan naman kayo nabubuhay ng lubi. Kahit tinantok-antok kami ganyan. Pag sinabi, pag-asawa, gising ang diwa. Oh, totoo man yan. Si Adam alayhisalam nga, nung siya ay walang asawa, nalulungkot eh. Pero ang binigyan siya ng Hawa ay talaga namang hindi siya nagsasawa. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, kami ho nagpapasalamat muli ho ang CCE News Filipino Views sa pangunan Chairman Mads Pangolima. At siyempre ho mga kapatid at mga kaibigan, ang palatuntunan pag-usapan ho natin walang sawa hong nagpapasalamat sa inyong patuloy na pakinig at pagsubaybay. At hanggang sa muli ho mga kapatid, ang programa ni Ustad Kahar, gayon din naman ang programa ni Arman ay patuloy hong maglilingkod sa inyo saan man kayo sa mundo. Ito po inyong kapatid sa panampalatayang Islam, Brother Yusuf Nilson Lapitan, nagpasalamat sa inyong lahat. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daghang salamat sa inyong tanan. Mabuhay ang bansang Maharlika.